Isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Sir Ryan B. para sa ating lesson ngayon. Pagbuo ng disenyo mula sa mga materyales na makikita sa paligid. Industrial Arts 5, Quarter 4, Week number 8. Nilalaman, sa araling ito ay matututunan mo ang iba't ibang materyales na matatagpuan mo sa iyong paligid na maaari mong gamitin upang makagawa ng makabuluhang produkto na maaari mong mapakinabangan at pagkakitaan. Mababatid mo na sa pamamagitan lamang ng mga materyales na nasa iyong paligid ay maaari ka nang makagawa ng mga bagay na iyong mapapakinabangan. Alamin natin, suriin ang mga sumusunod na produkto sa inyong palagay saang materyales gawa ang mga ito. Linangin natin, ang ating pamayanan ay sagana sa mga materyales na likas nating matatagpuan sa ating paligid. Ilan sa mga ito ay mga halamang itinanim katulad ng mais, palay at iba pa. Maaring ito ay mga materyales na matatagpuan sa ating yamang tubig gaya ng mga shells o kabibe. Bawat materyales ay naaayon sa uri ng kapaligiran na mayroon tayo. Bawat uri ng materyales ay may angkop na gamit na dapat nating alamin upang makagawa ng higit na maganda at matibay na proyekto na ating pakikinabangan. Ilan sa mga materyales na matatagpuan sa pamayanan ay ang mga sumusunod. Una, damo. Ang mga damo ay pangkaraniwang tumutubo sa mga bakanteng lote, halimbawa ng mga ito ay talahib, kugon, tikiw, tambo at iba pa. Mayroon din namang tumutubo sa tubig tulad ng water lily. Talahib at kugon. Ang mga ito ay karaniwang matatagpuan sa mga bakanteng lote. Tikiw. Ang tikiw ay isang uri ng damo na may mataas at kulay tsokolating bulaklak at mahaba at matalim na dahon. Water lily. Ito ay matatagpuan sa mga anyong tubig gaya ng sapa at ilog. Ito ay may maberdeng kulay, malambot na katawan, at may pinaghalong puti at lilang bulaklak. Niyog. Ang puno ng niyog ang tinatawag nating puno ng buhay dahil sa ang bawat bahagi nito ay may gamit. Mula sa ugat hanggang sa dahon ay maaari kang makagawa ng makabuluhang bagay o proyekto. Kawayan. Ang kawayan ay isang uri ng damo na madalas matagpuan sa mga liblib na lugar. Ito ay matibay at maraming gamit. Kadalasang ginagamit ang kawayan sa paggawa ng bahay kubo at iba pang parte ng bahay. Tabla at kahoy. Ang mga aparador na ating pinaglalagyan ng iba't ibang kagamitan, dingding, kisame ng bahay, mesa at upuan na ilan lang sa mga halimbawa ng mga kagamitan na yari sa kahoy at tabla. Retaso ng tela. Ang mga retaso o pinagtabasa ng tela na patapon na ay maaari pa ring magamit sa paggawa ng isang makabuluhang bagay na iyong pakikinabangan o pagkakakitaan. Maaari itong gawing doormat, pot holder, pouch, at pangdisenyo sa mga damit. Saging. Ang saging ay kilalang kilala sa bansa. Ang bunga nito ay matamis na prutas at ang bulaklak naman nito ay maaring iluto o ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Ang saha naman nito ay mainam gawing pangdisenyo ng mga kagamitan gaya ng florera, lampshade, bag at iba pa. Kabibe. Ang mga ito ay matatagpuan sa pangpang
ng mga anyong tubig gaya ng dagat, sapa at ilog. Ang mga kabibi ay magandang gamiting palamuti sa mga produktong gawa kamay, gaya ng florera o flower vase at iba pa. Gawin natin. Una, punan ang kahon ng mga produktong maaaring malikha mula sa pangunahing materyales na nasa loob ng bilohaba. Pangalawa, tukuyin kung aling pangunahing materyales ang tinutukoy sa bawat pahayag. Piliin ang titik ng tamang sagot sa kahon at isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. Muli, ito ang inyong Sir Ryan B. na nagsasabing maraming salamat po at sana ay may natutunan kayo ngayong araw.